Magandang araw pong muli sa inyong lahat. At muli po magpa-practice tayo ng ehersisyo natin sa araw-araw para sa ating isang araw, isang talata, isang paksa. At ang ating pong talata ngayon hango sa Mateo 7, talatang 24, talatang 24 pataas. 24, 25, 26, 27. Na kung saan pinaliwalag na ating Panginoong Hesus na ang matalinong tao ay nakikinig ng kanyang salita at tinutupad ito. Yung matalinong tao ayon sa ating Panginoong Hesus gaya ng matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano nangyari? I-elaborate natin, papaliwanag natin na maganda. Nagtayo ang isang matalinong tao ng bato ng bahay sa ibabaw ng bato. Tandaan po natin na yung pagkakatayo ng bahay, ang pundasyon ay sa bato. At ang bato sa Biblia, hindi po si Apostol Pedro. Hindi po siya. Ang sinasabing batong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya ang sabi niya, ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw niya. Ang pundasyon ng matalinong tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang matalinong tao ay tumutupad ng kanyang salita na hambing sa isang matalinong tao na tumutupad ng kanyang salita at nagtatayo ng bahay na ang pundasyon walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano nangyari ngayon? Bumuhos ang ulan. Tumaas ang baha. Umihip ang hangin at hinampas ang bahay na ito at nananatiling nakatayo sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Sa buhay ng tao, dumarating ang mga pagsubok. Bumubuhos ang pagsubok. Bumabaha ang mga problema. Inahampas tayo ng kung ano-anong mga problema sa buhay na ito. Ngunit mananatiling nakatayo ang taong matalino na tumutupad ng salita ng Diyos sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nakatayo sa ating Panginoong Hesus. Nakabaon ang kanyang pananampalataya at nakatayo sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya'y tumutupad ng kanyang mga salita. Bumuhos man ng bagyo, bumuhos man ng ulan, bumuhos man ng bagyo at ulan ng problema, bumahaman ng problema, hampasin man tayo ng problema, mananatili tayong nakatayo sapagkat malalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano sabi ng Biblia? Si Jesus, nung bumabagyo, ano ginawa ni Jesus? Natutulog. Yung kanyang mga alagad, nagulumihanan, natutulog ka, Panginoon, kaya samantalang binabagyo tayo, mamamatay tayo sa bagyong ito. Ano sagot ni Jesus? Kayo, nakakaunti ang pananampalataya. Ano ginawa ni Jesus? Tumigil ka, kanyo sa bagyo. At tumigil ang bagyo at parang walang nangyari sa panahon na yun. Ang taong matalinong tumutupad ng salita ng ating Panginoon Hesus, pag dumating ang bagyo ng pagsubok, ulan ng problema, baha ng problema, dahil siya'y nakatayo at ang kanyang pananampalataya nakabaon sa ating Panginoon Hesus, isang iglap lang, pawi lahat yan. Parang walang nangyari. Napakasarap na tumupad ng salita ng Diyos sapagkat tinutupad din ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Ano man ang mangyari sa iyo, sagot ka ng ating Panginoon Hesus sapagkat ikaw at ang iyong pananampalataya nakatayo sa Kanya. Nababaon ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ano lang kailangan natin? Tumupad sa Kanyang mga salita. Huwag lamang kayong tagapakinig, kundi tagapatupad din kayo ng bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Pikpik, liglig at umaapaw. Sa panahon man ng pagsubok, sa panahon ng problema, Diyos ang bahala sa iyo. Who will be against us kung ang Diyos ang nasa panig natin? If Christ is in my vessel,
I can smile at the storm. Pagka ang Diyos ay kasama natin, ang co-pilot natin, kaya nating tumawa at ngumiti sa panahon ng bagyo, ng pagsubok sa ating buhay. Sapagkat natatatag tayo sa bato o sa ating Panginoong Hesus. Ano ang ginawa ng taong foolish o taong mangmang? Nagtayo sa buwangan yan. Pagka ikaw ay wala kang matibay na pundasyon sa ating Panginoong Hesus, malalaglag ka. Bumaha, bumagyo, hinampas ang bahay na ito at kakilakilabot ang nangyari sapagkat hindi siya natatayo. Ang kanyang pananampalataya hindi nababaon sa ating Panginoong Hesus. Siya ay nakikinig at hindi ginaganap ang salita ng Diyos. Siya'y mangmang sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tanda ng matalinong tao, tumutupad, nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya na babaon sa bato o sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, yung bahay, simbolo ng tao. Pagka ang tao nababaon ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, mananatili siya matatag sa panahon ng pagsubok sapagkat kasama niya ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa ay ang pamilya. Ang pamilya na nababaon at ang pananampalataya ay nababaon sa ating Panginoong Hesus, mananatiling matatag ang pamilyang ito sa panahon ng pagsubok. Walang ibang magiging solusyon sa pamilyang ito kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo, iglesia. Pagka ang iglesia, ang paninindigan at ang pananampalataya nakabaon sa ating Panginoong Hesus, mananatiling matatag ito maging sa panahon ng pagsubok. Walang katitisuran sa loob ng iglesia kung ang ating pananampalataya, kung ating paninindigan at pananampalataya nakatayo at nakabaon sa ating Panginoong Hesus. Muli po, ito po ang inyong pastor. God bless. Bye-bye.